turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. Come with you, we're going further. I'm moving forward. Come on, let me see those hands up. Come on, worship us. Once again we say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned out every shame. God, I'm stepping out. God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on. Your voice called me by name. Come on, let us all declare that. Turn my faith into action. There is no turning back. There is no turning back. Say, I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. You I'm going forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving forward. Hallelujah! Patingin naman ang mga kamay na gusto mo move forward with the Lord. Hallelujah! Come on, lift up those hands. And together we will shout aloud and dance for the Lord. So I'll dance and shout. 'Cause your love has hold me now. I'm moving forward. I'll sing my praise. I'll praise. 'Cause your love has hold me now. I'm moving forward. I'll dance and shout. 'Cause your love has hold me now. I'm sing your praises. My praise. 'Cause your love has hold me now. I'm moving forward. Now I'm moving forward. Now I'm moving forward. I'm moving forward. Everybody jump, jump. Stepping out into the unknown. You I'm chasing after. Come on, worship you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. You I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. Come on, you can make it louder. The unknown is you I'm with you I'm going further. Pwede ba yung mas malakas pa? Come on, we sing. Come on, declare it. Pwede ba ngayon yung may kasama namang talon? Hallelujah. Come on, we sing. I'm everybody moving jump for the Lord. I'm moving forward. Jump, 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 jump. The unknown is you I'm chasing after. Come on, we sing. I'm moving forward.
God, you awaken the heart of a warrior. Caught by the waves, fear has crippled me down. I've heard you calling me out on the water. You rebuke the storms and they all come down. Oh God, you empower. God, you empower the heart of a warrior. Faith has risen when your voice said come. I have decided to walk on the water. In the midst of the waves, I am stepping in now. 'Cause you have called me to take my faith to another level. Come on, can you raise our hands to our God today? Come on, faith is rising. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Pwede mo yung mas mataas para sa Panginoon. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Come on, can we shout Jesus? Jesus. Woo! Jesus. Jesus. And now by faith we're gonna move the mountains. By faith we can move the mountains. We can walk through the fire. Come on, church. We can do. Come on, lift those hands to our God. We can move the mountains. We can walk through the fire. We can do all things by faith. We can move the mountains. We can walk through the fire. We can do all things. 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 Faith is rising. Come on, church, lift it up to God. Faith is rising. Fear is losing ground. Faith is rising. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Woo! Yeah. Hallelujah. Yeah. Come on, can we dance for God? Yeah. Come on. We have been anointed, chosen, and favored. Oh, we can do amazing wonders. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love by sending your one, sending your one and only Son. Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure, yeah, you're my double portion. Yeah, come on, can we sing for God today? Yeah, yeah. And now, can we sing that when we have Jesus, we have everything, and we are favored by God? Come on, can we lift those hands to God today, church? And now, let us sing. When we have Jesus, we have everything. Pwede po ba itaas ang kamay na yan? Come on. When we have Jesus, we have victory.
Tataas natin yan para sa Panginoon, kapatid. I will go beyond the highest praise, for the things you've done are priceless. I will go We will go beyond our capacity. Come on. to tell the world of all you've done for me. Come on, sing it, kapatid. We will praise you. Come on. We will praise you. Come on, shout your praise. We will praise you. We will praise you, our living God. In this place, in this We sanctuary. will praise you. We will praise you, and we will go beyond. Come on, shout your praise. We will praise you. Hallelujah. Come on, we shout. Hallelujah. He's the living God. Come on. Hallelujah. Come on, Give him the come best on. praises. Hallelujah. 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 Hallelujah, God. Hallelujah. Church, gonna give God the best offering of praises. Hallelujah. Hallelujah. And it says here in the Word of God, in Proverbs 11, verse 25, it says here, those who live to bless others will have blessing heap upon them. And the one who pours out his life to pour out blessing will be saturated with favor. And today, church, God is telling us that He pours out favor and blessing in our life, for He has something to do with us. And come on, church, can we lift up those praises to the living God? I can feel your fire closer than before, feeling of my bones, firing of my soul. I'm not doubting, I've seen you do it. I'm not backing down, I won't. My deliverer, you're my confidence. I'm declaring your dreams and covenant. I'm not doubting, I've seen you do it. I'm not backing down, I won't. Come on, church, can we sing this from our heart? You are my wall of fire, God, I'll stay ablaze. Oh, powerful God, you are mighty to save. Not by might nor by power will victory prevail. Your spirit, oh God, holds the power to save. You're my confidence. I'm declaring your dreams and covenant. I'm
Your Spirit, oh God, holds the power to save. And there is hope in your name. You are able. You are able. And darkness flees in your name. You have overcome. You have overcome. Sin is ending. Hell is shaking at the mention of your name. Hearts are burning, lives are changing as we sing your name. Come on, church, sing it out. Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Oh, your name is holy. Your name is holy. You are holy, God. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. There is healing in your name. Oh, you are able. You are able. You are able. Oh, sickness bows down to your name. Oh, you have overcome. Oh, yes, God, you have overcome. Sin is ending. Hell is shaken at the very mention of your name. Of your name. Hearts are burning, lives are changing as we sing your name. Come on, church, worship our the living God. Everybody sing, come on, can we lift up those hands for Jesus? It's victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Restore me with your glory. Clothe me with your power. Shield me with your favor, Jesus.
mabuti, ikaw ay tapat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Panginoon, walang kagaya mo sa aming buhay. Walang kagaya mo sa lugar na ito, Panginoon. Walang kagaya mo sa Pilipinas. Walang kagaya mo kung paano magmahal, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na ikaw ay walang kapantay. Kaya, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang aming mga puso. At naniniwala kami, Panginoon, na sa paglapit namin sa iyo, ay meron kaming masusumpungan na kalakasan, kagalingan, may masusumpungan kaming provision, may masusumpungan kaming blessing, Panginoon, sapagkat ikaw ang lahat ng source sa aming buhay. Kaya Lord, tinataas namin sa iyo aming mga kamay, Panginoon. Hayaan mo na maranasan namin ang presensya mo. Hayaan mo na maranasan namin ang yakap mo. Hayaan mo na maranasan namin ang pagkalinga mo, Panginoon. At sa oras na ito, kapatid, manampalataya ka na ang iyong Diyos makapangyarihan, buhay at mananatiling tapat sa iyong buhay. Receive your miracle today. Holy Spirit, we pray for your touch to every lives of your people. We pray for your miracle today, Lord God. Panginoon, naniniwala kami na hindi mo kami bibiguin sapagkat ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming Diyos na nagpapala. Kaya Panginoon, may reason kami na ipalakpak ang mga kamay na ito sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan. We worship your name, Lord God. We glorify your name in this place. You are good, you are great, you are magnificent, God. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, na ang iyong provision, ang iyong breakthrough ay patuloy naming maranasan. All glory belongs to you. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yan, magandang tanghali po sa bawat isa. Yan po ay The Voice US. No po? At kung ating pong mapapansin, ano po itsura po ng babae dyan, napakasimple lang, parang nakapambahay lang. Pero tingnan nyo po yung standing ovation, no, ng mga tao dahil malupit yung kanyang boses. At ito po ay meron pong kinalaman sa araw po na ito about po yung ating pag-uusapan. No? Kapag ikaw po ay napaboran, no po, meron hong tinatawag po na standing ovation. No? So, let me share to you, ito pong ating pag-uusapan in the book of Nehemiah, chapter 2, from verse 1 hanggang 8, and let us read. Ito pong sabi ng salita ng Panginoon. Isang araw, ang unang buwan ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot, sabi ni Nehemiah. Tinanong niya ako, bakit ka malungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka naman sakit. Verse 3, natakot ako kaya't sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lunsod na pinaglibingan sa akin ng mga ninuno ay wasak ang mga pintuang iyon at natupok ng apoy. Verse 4 and 5. Ano ngayon ang nais mo? Tugon ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Pagkatapos, sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais ko pong umuwi sa Juda upang itayo muli ang lungsod
anang pinaglibingan ng aking mga ninuno. Verse 6 to 7, at sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Verse 7, kinausap ko ng hari na bigyan niya ako ng mga liham para sa mga gobernador, lalawigan, sa kanluran at ilog Euphrates upang maparaan ako patungo sa Juda. Verse 8, gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian upang bigyan ako ng trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay ng aking titirhan. Ang lahat ng ito'y ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. So ito po ang sinulat po ni Nehemiah, at nung panahon pong yon, mga kapatid, siya po ay isa lamang pong nasa maliit po na kalagayan po nung panahong yon. So bago po tayo magpatuloy, ang ating pinag-usapan ngayon po, ang pamagat po nito ay favor factor. So sa Nehemiah po, tingnan po natin ang kanya pong profile. Si Nehemiah po ay narinig niya kung ano ang nangyari sa kanyang lupang tinubuan. Wasak, sunog, at higit sa lahat po, kahiya-hiya sa kanilang mga kapitbahay at sa kanilang mga kaaway. So si Nehemiah po, he was living more than 1,000 miles away. Napakalayo po. Pero alam niyo po, nung marinig niya ang balita, siya po'y nanalangin at humingi po ng tawad kay Yahweh. So, ganun po katindi yung kanyang agony para sa kanyang lupang tinubuan. And then, pangatlo, working as a kitchen as a cupbearer. Siya po ay taga-timpla ng alak po ng hari. At alam niyo po mga kapatid, hindi po basta lang yan taga-timpla. Kasi pwede pong mangyari na hindi po siya pagkatiwalaan ng hari. Dahil sa konting mali lang po, pwede niyang lasunin ang hari at matalo po ang hari at mag-conquer po ang ibang mga kalaban. Pero siya po ay pinagkatiwalaan. He was a cupbearer nung panahong yon. And then pang-apat po, mga kapatid, he did not have any money. So, pag titingnan po natin ang profile po ni Nehemiah, wala po siyang naipon po na pera. He is a simple man. And then pang-lima, he don't have any manpower or influence. Hindi po siya naging leader sa mga nakarampong mga leadership. Wala po siyang mga hawak na mga lalaki or mga leader ng panahon yon. He is a simple man. At kung mapapansin po natin mga kapatid, napaka-simple lang talaga ni Nehemiah. Even po sa papers, sa pagpapapirma, nakita po natin in verse 7, mahalaga po sa kanilang panahon na meron pong pirma ng hari para makalusot ka anuman pong checkpoint nung kanila pong kapanahunan. Para ikaw po'y magpasok ng mga troso, na mga gagawin po sa templo ng Jerusalem, kailangan po may lagda at may permiso sa mahal na hari. So ganun po katindi yung kinakaharap po ni Nehemiah. And then panghuli, he only has a favor factor. Bakit po siya pinaburan? At alam niyo po mga kapatid, ang favor po, ito po ay hindi basta-basta po na ibibigay sa tao. Pero alam niyo po, nung nanalangin po si Nehemiah sa Panginoon at nakita niya na ang sitwasyon ng kanyang lupang tinubuan ay kailangan po meron pong tatayong leader na merong totoong passion at pagmamahal sa kanyang lupang tinubuan. And the Lord gave them a favor. At ano po bang ibig sabihin po ng favor factor? Favor factor means God is opening a new door. So si Nehemiah po, mga kapatid, ay hindi po siya naging leader, pero when the Lord give them a message about what's happening to the Jerusalem, God is opening a new door. Kasi pwede po siyang manalangin, Lord, magpadala ka ng mga tao na magkakaroon ng care doon po sa Jerusalem, sa mga pintuan. At magpadala ka kung sino po yung mga karapat-dapat. Pero alam niyo po,
siya po ay binigyan ng Diyos ng pabor. Then pangalawa, He will bring the right people for the Lord. He will bring the right people. At alam niyo po, in Nehemiah chapter 2 verse 17, ang sabi niya sa mga tao, nung kanya pong itong nag-gather, sabi niya, halikayo at itayo natin muli ang mga pintuan sapagkat tayo ay nalalagay sa kahihiyan. At alam niyo po mga kapatid, ang walls of Jerusalem, nung panahon niyon, ito po ay defense po nila sa mga kalaban para hindi po makapasok at masakop po sila ng kanilang mga kalaban. At kapag sira po ito mga kapatid, sila po ay pwede hong patayin anumang oras sa kanilang panahon. Pero nung sinabi po niya, no, sa mga tao, halika at itayo natin muli, binigyan siya ng mga tamang tao na susuporta sa project sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon Diyos. And then pangatlo, mga kapatid, He can and will turn your situation around. No po? At alam niyo po mga kapatid, anuman po yung ating sitwasyon ngayon, ikaw man ay nasa ilalim, kapag ikaw po ay napaburan ng Panginoon, ikaw man ay hindi napapansin, pero kapag ikaw ay napaburan ni Lord, ikaw ay dadali niya doon sa mataas sa kalagayan. At ang example po nito, walang iba kundi si King David. Sino po ba dito ang makakaisip ng isa pong shepherd boy ay magiging next king of the Israel? So, pakita yung katabi mo. Pwede palang mangyari yun. Pakisabi sa katabi mo. Walang kahirap-hirap. Pwede pong mangyari yun. Paano po ito mangyayari pag meron kang pabor na nanggaling sa Panginoon? So, alin niyo po ba mga kapatid, gusto ko po kayong tanungin. Ang bawat magulang po ba ay meron pong paboritong anak? Ano ba, kung 4 ang anak mo, meron po ba kayong paboritong anak? Meron o wala? Meron po. Kasi po, even po si Yahweh, meron siyang paborito sa Middle East. Walang iba kundi ang Israel. At itinangi niya ang Israel, hanggang ngayon po ang Israel ay paborito pa rin po ng Diyos. Sino po ang mga anak po ni Jacob? Sino po ang mga anak ni Isaac? Si Jacob at si Esau. Sino po ang paborito po ni Isaac? Si Jacob. Andiyan po ba tayo? So whether you like it or not, may mga paborito po ang mga magulang. At alam ko po nung way back 2009, ito po ay na-seminar po namin na hindi mo pala ito mapipigilan, no? Kasi po mga kapatid, maging po ang Diyos ay merong pong paborito. Andiyan pa ba tayo? Parent, pinsan sasabihin natin, wala naman akong paborito eh. Kasi andyan yung anak mo. Actually, si Jacob po ay may paboritong anak. Ilan po yung kanyang anak? Meron pong 12. Si Jacob po ay may anak kay Leah na 6. Pero ang pinakamamahal niya po, kasi magkapatid po ito, si Leah ay panganay na anak ni Laban. Po, at si Rachel po yung kanyang talagang iniibig. Hindi po siya nagkaanak ng maraming panahon. Pero nung siya po ay nagkaanak na lalaki, ito po ang pangalan niya ay si Joseph the Dreamer. Andiyan pa ba tayo? Ano pong ginawa po ni Jacob sa kanyang anak? Binibisan niyo po ito araw-araw ng magagarang damit. Kasi paborito niya po itong anak. So ano pong ibig sabihin po nito? Pag ikaw pala ay paborito, merong pabor na nangyayari sa buhay mo. At kapag nakuha po natin yung pabor, kapag natuwa sa iyo ang magulang mo, natuwa sa iyo ang mayor, natuwa sa iyo ang congressman, ipapatawag ka. Sino po dito napatawag na? Sa opisina po ni mayor, sa opisina ng congressman. No? Ibig sabihin po, mga kapatid, napaboran ka. Whether you like it or not, ito po ay binibigay ng tao sa mga napapaboran. At ang pabor po, mga kapatid, ay dapat po natin pala ito maintindihan. Sapagkat
ang favor factor, you may not have a good education, hindi ka man nakapagtapos ng magandang school, hindi ka man nakapag-achieve ng maraming achievements sa iyong pag-aaral, pero kapag ikaw ay napaboran, pwede kang kunin, pwede kang damputin at ilagay po sa magandang posisyon. Sino po ang nangyari noon? Kanino po ang buhay nangyari noon? Si King David. Nailagay siya ni Lord sapagkat, ang sabi doon, I see a man after God's own heart. So si Lord po ay naging paborito si David sapagkat nakita po ni Yahweh ang laman ng kanyang puso. Kahit ikaw po ay hindi ka galing sa isang maimpluwensyang pamilya, kapag ikaw ay napaboran, ay pwede kang kunin, dalhin sa pinakatap na posisyon. So even po na ang buhay po natin ay nasa mababang kalagayan, kagaya po ni Gideon. Ang tingin po ni Gideon sa kanyang sarili, ako ay abang-aba at wala na akong tiwala sa sarili ko. Pero anong sabi ng angel sa kanya? A mighty warrior of God. So nakita ng Diyos kung ano po ang totoong kalagayan ni Gideon sapagkat napaboran siya ng Panginoon. So kapag ang tao o ang church po ay napaboran, mga kapatid, kakaiba po yun. We can stand out even po in difficult situation. So, pag meron hong pabor, God is doing something in your life. So, meron pong binubuksan na magagandang opportunity si Lord. At higit sa lahat, pag meron pong dream ang church at ito po ay napaboran, ito po ay pwedeng mangyari. Andiyan pa ho ba tayo? Pakisabi sa katabi mo, gising-gising din pag may time. So ito po yung mga oras na ang tawag ho dito ay holy hour. Bakit po? Marami hong natutulog. Hindi, joke lang po, no? So ituloy po natin. Alam niyo po ba na ang church po na ito ay napaboran ni Lord? Kasi po, nung panahon po na ang church po, way back 2019, ikwento ko lang po ng sandali, marami pong attempt na tayo po ay pumunta po sa 3-story building, na-reject. Pumunta tayo sa ganitong lugar, na-reject. Pero alam niyo po ba, nung pumasok po tayo dito sa Fisher Mall, 2019, halos kasabayan po natin ang anniversary po ng Fisher Mall. And I said po doon po sa supervisor, sabi ko, Sir, baka pwede po kaming magkaroon po ng church. Cinema 3 pa nun eh. Sa Cinema 3. Sabi niya, yes sir. Gagawa po ba kami ng letter? Hindi na po sir. No sir. Ano pong gagawin namin? So magbabayad lang po kayo every Sunday at sa inyo na po yung lugar na yun. Wow! Tumantuwa po kami ni Yads. Sabi ko pambihira. Pag ikaw pala ay napaboran ni Lord, hindi na po kailangan po ng mga backer. Hindi mo na po kailangan ng mga sulat pa. Kasi pag napaboran ka ng Panginoon, wala pong pwedeng humadlang. Andiyan pa ho ba tayo? Wala ho bang palakpak si Lord? So, paano po ba napaboran po itong church na to? So, yung anumang pong hinahanap na letter, wala ho tayong ipinrovide. Pero sabi niya, Sir, you can use the Cinema 3, basta magbabayad lang po kayo. At hanggang ngayon po, mga kapatid, tayo po ay napaboran ni Lord. Bakit po? Tayo na lang po ang natitira dito po sa 4 na cinema. Ang COG Fisher Mall na lang po ang natitira dito po sa loob ng cinema. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon Diyos? At kailan po yun nangyari? Nung panahon na nagkaroon po ng lockdown, nagkaroon po, alam niyo po ba, hindi ko po ito sa akin lang hong sariling pananaw, no? Hindi po dahil magaling tayo, hindi po dahil mabait tayo, kundi yung favor ni Lord. Mahalaga po pala ito. Kasi ang favor ni Lord, kapag napaboran ka, dun po pala binibless ng Panginoon ang church. Andiyan pa ho ba tayo?
Kasi po mga kapatid, pag merong pabor, sumusunod ang blessing ng Panginoon. Wala ho bang palakpak dyan si Lord? So let me share to you, ito po ang nangyari po sa Fisher Mall, sa COG Trinoma. So tayo po ay nagsimula na ng 3 linggo. At alin niyo po ba, ito po ay pangarap lang last year. At ito po ay shinare ko po sa leaders, sa council, na ito po yung pangarap natin na magkaroon ng expansion po ang COG-FM. At alin niyo po mga kapatid, sa tagal ng panahon, kasi siguro po mga September, no, tinatry ko po na ito po ay gawin, nag-November, so kinausap ko po ang management, at sabi niya, Sir, pwede po kayong makagamit po ng Cinema 3 nang wala pong anumang pong letter. At tuwan-tuwa po kami kasi po, alin niyo po, ang pagpasok po sa Trinoma, mga kapatid, hindi po biro. Kailangan po ng malaking pera dyan, kailangan po ng pondo. At alin niyo po, sinare ko po ito sa leaders, sa council. So nagkaroon po ng pagkakaisa at ngayon po ay nagkaroon po tayo ng pledge dyan. At tinanong ko po yung ating finances, yung financed po si Sister Osang. Sabi ko, Sang, magkano na ba ang maaring naabot nitong ating pong gastos? Almost magse-700,000 na po. Almost magse-700,000 na po. So, ganun ho pala ka-costly. Pag ikaw po ay lumalabas sa city, kapag ikaw po ay lumalabas para po isulong po ang gawain ng Panginoon, kapag ikaw po ay nangangarap. Andiyan pa ho ba tayo? So, hindi po siya madali. Because of the favor of God. So, hindi po dahil magaling, hindi po dahil po matalino. Kapag ikaw pala ay napaboran ni Lord, mga kapatid, kapag meron pong pinagagawa ang Panginoon sa church, favor pala ang kailangan po natin. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon Diyos? Pangalawa po, ito po yung tinrabaho po natin last week. At alam niyo po mga kapatid, within 3 weeks, after po ng service po sa COG Trinoma, meron po kaming dinalaw. Ito po ay matagal na hindi po nakakausap nila Kuya Ray, nila Ate Mirna. Ito po yung dati nilang boss. At dahil po boss po nila yan, alam niyo po, hindi namin alam na siya po ay nakakilala na sa Panginoon. At wala po siyang inaatinang pong church. And while we are sharing, siya po ay namamangha sa ginagawa ng Panginoon. At siya po ay uhaw. Gusto niyang mag-serve sa Panginoon. At habang kami po ay nag-uusap, na-overwhelm po siya, sabi niya, ito po yung kanyang sinabi, baka pwede tayong magbukas din ng gawain sa aming kantin. Meron po pala siyang mga 30 tao na ito po ay matagal niyang hawak. Sabi niya, magba-Bible study tayo. At alam niyo ba mga kapatid, kapag meron palang pabor, ikinukonect tayo sa mga tao na hindi po natin kilala. Wala ho bang palakpak dyan si Lord? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. So mahalaga po na makita po natin na merong ginagawang pabor si Lord. Andiyan pa ho ba tayo? Pakitapik yung katabi mo. Merong bang napansin ka sa buhay mo na pinaboran ka ni Lord? Huwag mong itago yan. Kundi, ipagpuri mo sa Panginoon. Hindi para ipagyabang yung ating pong mga achievement. Kundi, kaya po tayo kinukonect ni Lord sa mga tao para po merong pong mga taong makakilala sa Panginoon. At sabi ko nga po, nung ito po ay sinashare ko sa council, 3 to 6 months. Ang COG Trinoma, mga kapatid, ay mas doble pa ho dito. 400 ang laman. Sabay-sabay nga po natin wow. At paano po yung pupunuin? And I'm praying to God, Lord, paboran mo kami. Kasi kung
kami-kami lang to, kagustuhan ko lang to, yung pambayad pa lang, Panginoon. Every Sunday is 35,000. Saan namin yung kukunin? Saan po namin kukunin yung 35,000 every Sunday? And I said to God, Lord, paboran mo kami. Huwag mo kaming iwan, kundi samahan mo kami. At alin niyo po, ito yung pangatlo na last Friday po, I have no connection na po sa 700 Club Asia. At ito po yung huli na inatinan po ni Sister Sally. Si Sally na po ang, ano po yun, panahon ng pandemic. Sister Sally, sabi ko, Sally, ikaw na umatin dyan. At may mga kumokonek po sa atin dito, may meron pong mga ini-endorse ang 700 Club Asia, pero hindi na po sa akin, kay Sally. So meron po tayo dyan sa Malabon, mayroong mga pumapasok po dito, ini-endorse po ng 700 Club Asia. Pero never ko na po silang nakausap for almost 2 years. Pero nung Friday po, tumawag po sa akin yung pinaka-head po ng nagko-connect ng mga tao. Kapag sila po ay merong counseling at merong pong mga nagtatanong saan po ba ang mga church na pwede niyo po kaming dalhin. Sabi niya, Pastor, nakita ko sa FB, meron na palang COG Trinoma. Sabi niya gano'n. Opo, Pastor. Sabi ko, kailan pa kayo nagsimula dyan? Sabi niya po. Almost 2 weeks na. Sabi niya, Pastor, nagbabalak kasi kami na magkaroon ng film showing dyan. Magkano ba renta dyan? Sabi niya. Pastor, 35,000. Andyan yung mga tao ko, sabi niya. At alam niyo ba, alam niyo po ba kung ano po yung kanilang ipapa-film showing? Yung Superbook. At yung Superbook na po na yon, sabi niya sa akin, Pastor, diyan sa Trinoma, yung lahat ng magiging contact person sa COG Trinoma ko, ibibigay. Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon. So it means po mga kapatid, hindi ko po ito pinlano. Meron po tayong bubuksan ng mga gawain at ito po ay nasimulan na sa Tom's World. May mga tao po si Brother Kevin. Next week po magsisimula po kami doon kung ano po ang gagawin. Ang gagawin po namin ay e-talk. Hindi po siya Bible study. Kasi pag Bible study, ang tao po ay na-allergy. Di ba may mga kaibigan po kayo, pag sinabi, Bible study tayo, ayaw nila. Bakit? Kasi ang tao po ay na-allergy pagdating po sa word na Bible study. At alin niyo po mga kapatid, ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon. Magbubukas po tayo sa Evercotesco na meron po doon mga 46 employee. Magbubukas po tayo dyan po sa North EDSA. Ang contact person po natin ay si Kevin. Siya po yung head po ng lights po natin. Siya po ngayon ay nasa Trinoma. So God is, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng mga connection. At marami pa po na habang tayo po ay nagpipray, habang tayo po ay lumalapit sa Panginoon, tulungan mo kami, samahan mo kami. At malaki po ang trabaho, malawak po ang trabaho po dyan sa Quezon City. Kasi po, mga kapatid, ang mga tao po dyan ay come and go. Meron po tayong contact person po dyan na umaattend po na Amerikano, si Brother Matt. Kausap po siya last Sunday. Sabi ko, Brother Matt, pwede ka ba naming madalaw? At pwede mo bang i-connect yung mga kaibigan mo doon sa Trinoma? Wow, sabi niya, yes. And I really thank the Lord. Bakit po? Kasi kinukonect tayo ng Panginoon doon sa mga taong kailangan pong abutin. Amen ho ba ron? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon Diyos? So ito pong ginagawa po natin, mga kapatid, ito po yung nililiwanag ko sa mga worker. Yan po ay mga volunteer. At alin niyo po nakakatuwa, andun po yung yung puso. Na kahit po madaling araw, kanina po madaling araw, hakot dito, hakot doon, andun po yung puso nila para mag-serve para sa Panginoon. At wala akong boss po dito mga kapatid. Even po ako nagbubuhat.
Kung anong matutulong ko, kung ano ang maisasampa ko sa van, gusto kong gawin yan. Bakit? Gusto kong maglingkod sa Diyos. Sapagkat wala akong pwedeng maibalik o bayaran ang Panginoon, hindi ko kayang bayaran si Lord. Yung pabor na binigay niya sa atin, ito po dapat ay lagi ho natin ma-appreciate na ganun kabuti, katapat ang Panginoon. Sapagkat in our 5 years, hindi tayo pinabayaan at hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. At saan po ba tayo pwedeng dalhin kapag tayo po ay pinaburan ng Panginoon? Merong 3 letter H. Number 1, pag ikaw po'y pinaburan ng Panginoon, kailangan po lagi pong may humility. Huwag laging magyayabang. Kasi ayaw ng Panginoon ng mayabang. In Proverbs chapter 16, verse 4 and 5, namumuhi si Yahweh sa mayabang. Ano man ang na-achieve po natin, ito po ay privilege lang. Kung ikaw man, darating ang panahon, magiging leader, magiging pastor, privilege lang po yan. At salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon, pinagkatiwalaan niya tayo. So, humility with a servant heart. Mga kapatid, kung darating ang panahon, ikaw ay magiging worker, hayaan po nating maglingkod tayo na merong pagpapakumbaba. Pangalawa, heart passion. Ano po ba ang passion po ng church na ito? Ito po, umabot ng marami pong mga kaluluwa na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Ma-reject ka man, pag nagbigay ka ng tracts, pumunta ka pa rin sa kalye. Kumatok ka pa rin ng bahay. We want to serve God with a heart passion. Sumamba sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, ipag-amit sa Diyos ang buhay, ipasulit sa Panginoon ang buhay. Bakit po? Maiksi lang ang buhay natin sa mundo. And then pangatlo, heavenly calling to reach more soul. Andito ho tayo sa city, andito ho tayo hindi ho para magpayaman, kundi umabot. Kaya lagi ko po yan inuulit sa mga worker. Ito po, bakit tayo magduduplicate? Bakit tayo tutugon sa panawagan ng Panginoon pumunta sa city? Kasi meron pong maraming aabutin. Sino ang aabot sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon? Kung ang church po ay napaboran at tayo po'y pinbeso ni Lord sa ganun lugar, why not to reach more soul? Makabawas man lang tayo sa mga taong pupunta sa impyerno. Makabawas man lang tayo sa mga tao pong papunta doon sa dagat-dagatang apoy. So ito po yung ating pong panawagan, mga kapatid. Ikaw ba'y naniniwala na ang church mo ay pinaburan ng Panginoon? Wala ho bang palakpak dyan si Lord? At kung naniniwala ka na ang church mo ay pinaburan ni Lord, kapatid, kailan ka maglilingkod? Kasi alam niyo po, masarap po na ang church ay pinaburan at doon ka maglilingkod. Kasi may blessing. At kapag mayroong blessing, mga kapatid, doon po tayo gagamitin ng Panginoon upang mas lalo pang makaabot ng maraming kaluluwa. Kapatid, inaanyayahan kita, if you want yung favor ng Panginoon ay mag-stay sa buhay mo at maglingkod sa Diyos, pwede po ba tayo pong tumayo ng sandali? At kung ikaw po ay nagsasabi sa iyong sarili, Panginoon, gusto kong maranasan maglingkod, gusto kong paburan mo ako, Panginoon, pwede mong itaas ang iyong kanang kamay as we worship our God today. At tayo po'y mananalangin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi aksidente na narinig ko ang iyong salita. Panginoon, salamat sapagkat may pagkakataon na maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos, dahil minsan ang tingin ko sa sarili ko mababa. Pero ngayon, Lord, nire-remind mo ako sapagkat pinaburan mo ang buhay ko. At dahil pinaburan mo ang buhay ko, Panginoon, hayaan mo ito ipasulit ko sa iyo. Hayaan mo ipaglingkod ko sa iyo, Panginoon Diyos. Hayaan mo, Lord, na sa iyong kaparaanan makaabot ako
sa kaibigan ko, sa kamag-anak ko, sa mga kakilala ko, Panginoon. Gamitin mo yung talento ko. Gamitin mo yung ibinigay mo sa akin upang mapapurihan kita. Panginoon, hanggat may lakas, hanggat may hininga, wag mo akong pabayaan, wag mo akong iwan, kundi tulungan mo ako upang maranasan ko yung blessing, yung pabor mo sa buhay ko. Pinupuri kita at dinadakila sapagkat ikaw ang Diyos na tapat at mabuti sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos at habang po na binibigay po yung mga symbols ng body of Christ and the symbols ng blood ng Panginoon. As we worship our God, let us stay in the presence of the Lord. We bless your name, Lord. We worship your holy name. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadows, oh, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. Sabihin mo sa Panginoon, I am not alone. meron akong Diyos. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark night will overtake me. I am pressing into you, oh Lord. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, Yes, Lord, we redeem worship me. you. You call me as your own. You're my strength.
ng tawad sa Panginoon. And before na ipartake po natin ang simbolo ng katawan at simbolo ng dugo ng Panginoong Yesus. Lord, lumalapit po kami sa iyo at humingi po ng paglilinis mo sa aming puso. Nababasa mo, naiskan mo, Lord, yung laman ng aming puso, anumang kasalanang nagawa, ito man ay sa salita, ito man sa isip, Panginoon Diyos. Kapatid, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, humingi kami ng tawad sa iyo. Ito man ay sinasadyang kasalanan, humihingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. At nananampalataya kami, Panginoon, na walang kasalanan na malaki sa iyo, Panginoon. Kaya mong patawarin, kaya mo kaming linisin, Lord God. Kaya, Panginoon, aming tinatanggap ng may pananampalataya na kami ay hinugasan mo at nilinis mo ng iyong kapangyarihan. And we have the privilege to partake in the body and the symbols or the blood of Jesus. Salamat po. We honor you and we worship you in Jesus' name. Everybody say, Amen. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Yesus, nung gabi siya ipagkanulo, siya dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at ito ang kanyang sinabi. Ito ang aking katawan na inhandog para sa inyo. Gawin niyo itong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Gayun din naman, matapos magapunan, hinawakan niyang saro, at ito ang kanyang sinabi. Ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo sapagkat hindi kukupas, nilipas ang iyong pag-ibig sa amin. Yung pinaranas mo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi namin kayang pantayan, Panginoon Diyos. Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil may nagmahal sa amin, wala pa kami sa mundo. Ang nagmahal sa amin, walang iba kundi si Jesus. Kaya pinapupurihan ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka. Sinasamba ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Are you ready to move forward with the Lord? Hallelujah! Come on, lift up those hands. Somebody shout, say, Jesus, 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 Jesus. Come on, lift up your hands. Come and say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned down every chain. Come on, we declare, we'll step out. Woo! God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, turn my faith into action. My faith into action. There is no turning back. I'm moving forward. Oh, I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after.